Mga mahal na kapatid, salamat sa Diyos at muli niyang ipinahintulot na tayo ay magkatipon at patuloy na sambahin ang kanyang napakabanal na pangalan. Sa ating pag-aaral sa pagkakataong ito ay muli natin magugunita ang dakilang karapatan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos nang tayo'y tawagin sa loob ng iglesia. Ang karapatang ito ay ang pagsamba at paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Sumasampalataya tayo na ang kaloob na ito ay panghabang buhay at ang paglilingkod natin ay maghahatid sa atin sa kaligtasan. Subalit, gaya po ng nalalaman ng bawat isa sa atin, dumating ang isang malaking pagsubok sa iglesia at ang marami sa atin sa kasalukuyan ay pinagbawalan na makiisa sa aktibidad ng iglesia lalo na sa pagdalo sa mga pagsamba na isinasagawa sa loob ng gusaling sambahan. Ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay napakabuti. Ibiniyaya niya sa atin ang paraang ito na siyang pagtitipon at pagsamba natin sa Kanya. Tayo po'y naniniwala na hindi lang tayo ang dumadalo sa ating mga pagtitipon, kundi maging ang mga kapatid na nakatalapa na naghahanap ng pagsamba, pagtitipon na may kalakip na biyaya at patnubay ng Diyos. Isang katotohanan na bagamat ang marami sa atin ay nanindigan sa pagtataguyod ng ating paglilingkod, lalo na ang ating pagsamba, ay merong ilan na mga nagtatanong na dapat pa ba tayong magpatuloy sa ating mga pagsamba, sa ating mga paglilingkod? Gayong dumaranas tayo ng matinding pagsubok sa ating pananampalataya. Kaya, pag-aralan natin mga kapatid, sino po ba higit sa lahat ang inaasahan ng Diyos na maglilingkod at magpupuri sa Kanya? Sa awit 103, ganito po ang pahayag. Magaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa Kanyang harapan na may awitan. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siyang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo ay Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Magsipasok kayo sa Kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa Kanyang looban na may pagpupuri. Mangagpasalamat kayo sa Kanya, purihin ninyo ang Kanyang pangalan. Sino po ang higit sa lahat na inaasahan ng Diyos na maglilingkod at sasamba sa Kanya? Walang iba kundi ang Kanyang bayan, ang kinikilala niyang Kanyang mga tupa. Mga kapatid, na ituro na po sa atin sa nakaraan, tinanggap na natin ang mahalagang aral na ito na sa mga huling araw, tayo po ang bayan ng Diyos. Tayo ang kinikilala niyang kanyang mga tupa. Ano po ang inaasahan ng Diyos sa kanyang bayan, sa kanyang mga tupa? Maglilingkod at sasamba sa Diyos. Mga kapatid, bakit? Bakit tayo nagpapatuloy hanggang ngayon sa ating mga paglilingkod, sa ating mga pagsamba, sa kabila ng pagsubok na ating kinakaharap? Dinggin natin ang aklat ng Apokalipsis, 14:12 hanggang 13, tuloy ng talatang 15. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ang mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus.
Narinig kong isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon, oo, sinasabi ng Espiritu, upang sila'y mangagpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. At lumabas ang ibang anghel sa templo na sumisigaw ng malakas na tinig doon sa nakaupo sa alapaha. Ihulog mo ang iyong panggapas at gumapas ka sapagkat dumating ang oras ng paggapas sapagkat ang aanihin sa lupa ay hinog na. Ang tanong natin ay bakit tayo nagpapatuloy sa paglilingkod, sa pagsamba, sa paninindigan, sa panig ng katwiran hanggang sa kasalukuyan. At sabihin pa natin hanggang sa panahon pang darating sapagkat malinaw po ang nakasulat sa mga talatang ating binasa na magiging mapalad ang nagtiyaga sa pagsunod, sa paglilingkod hanggang sa araw ng katapusan. Kaya, mga kapatid, patuloy tayong sumampalataya na ang ating paglilingkod, lalo na ang ating mga pagsamba, ang ating pagsunod sa tunay na aral na tinanggap natin ay maghahatid sa atin sa kaligtasan kung tayo'y patuloy na magtitiyaga sa pagsunod. Mga kapatid, ano pa ang katotohanang nakasulat sa Biblia na magpapatotoo na tayo'y karapat-dapat sa kapahingahan bunga ng ating mga pagpapagal? Aling gawa ang tinutukoy? Pakinggan natin. Sa Pilipos 1:20, 21, ganito ang pahayag ng apostol na si Pablo. Aking pinakananais at ang aking inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo, sapagkat para sa akin si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Malinaw po ang nakasulat sa mga talatang ating binasa. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang nais ko, huwag akong magkulang sa aking tungkulin. Mga kapatid, napakahalaga ng ating mga paglilingkod sa Diyos. Napakahalaga ng ating mga pagsamba sa Diyos. Ang pagsunod natin sa mga tunay na aral na ating tinanggap, maghahatid sa atin sa kaligtasan. Dumating man ang wakas, halimbawa, wakas ng ating buhay o wakas ng mundo na pinaglalakbayan natin, ano naman ang mauna? Mapalad ang magiging kamatayan natin. Mapalad ang magiging wakas natin. Sa kabilang dako, mga kapatid, anong kamatayan? Ang totoong kasawian ayon sa Biblia. Puntahan natin ang aklat ng Ezekiel sa 18:26. Basahin natin ang sagot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. Ano po ang sinasabi ng Biblia? Na kamatayan na totoong kasawian. Hindi magandang kapalaran. Hindi magandang kamatayan. Ang sabi sa talatang ating binasa, kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasalanang ginawa niya. Nakalulungkot na katotohanan, mga kapatid, na nang ang iglesia ay subukin, nang ang iglesia ay dumaan sa mabigat na pagsubok, nabago
ang pananampalataya ng iba. Ang iba, sa halip na gawin ng mabuti, ang ginawa ay masama. Mga kapatid, bakit kaya ang kamatayan ng isang taong masama ay totoong kasawian? Basahin natin ang sagot sa Apokalipsis 21. Ang talata naman ay 8. Ngunit sa mga diwa at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Bakit po ang kamatayan ng masama ay totoong kasawian? Sapagkat hindi magmamana ng buhay na walang hanggan o hindi maliligtas ang kinamatayan, ang kasalanan. Sino-sino sila? Binanggit po isa-isa. Mga duwag, mga hindi mananampalataya, mga mapakiapid, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, ano pa, lahat ng gumagawa ng labag sa utos ng Diyos. Paano po kaya yung mga kabutihang nagawa niya noong una? Baka naman isaalang-alang ng Diyos yun para hindi na siya maparusahan pagdating ng araw ng paghuhukom. Basahin natin ang sagot sa 24 naman. Ang binasa natin kanina ay 26. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpakasama, gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng kanyang ginawa noong una. Kaya gusto ko lang ulitin, mga kapatid, itong nangyari sa iglesia, nasubukan ng marami. Dati, nung maayos ang iglesia, naninindigan sa tama, yakap ang tunay na pananampalataya. Pero, nang ang iglesia ay subukin na bago ang pananampalataya, sa halip na manindigan sa tama, ang ginawa ay salungat sa tama, salungat sa katotohanan. Paano po yung nagawa niyang mabuti noon, nung maayos pa iglesia? Hindi na niya alalahanin yun. Nako, napakabaluktot naman yata ng Diyos. Yung pamamaraan yata ng Diyos ay hindi tama. Gumawa ng mabuti noon eh. Bakit hindi kinikilala? Hindi yata tama yun. Kaya, basahin natin. 25, 26. Hindi tayo maalis sa Ezekiel. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Sapul. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Anong sabi ng Diyos doon sa nag-iisip na hindi tama ang tuntunin niya? Baluktot ang tuntunin niya. Ang sabi ng Diyos, ulitin natin, matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. Yan ang katarungan ng Diyos. Yan ang batas ng Diyos. At ang batas niya, matuwid, hindi baluktot. Pagka ang mabuti, nagpakasama, mamamatay siya. Klaro.
Ano naman ang sinasabi ng Diyos doon sa, oo nga, naglilingkod. Sinasabi niya sa sarili niya, sumasamba naman ako eh. Lilingkod pa rin naman ako eh. Pero ang problema, nabubuhay sa kasalanan. Anong sinasabi ng Panginoon Diyos sa kanila? Pakinggan natin. Sa 18, 23, 27, 28 naman. Hindi ko ikinasisi ang kamatayan ng masama, sabi pa ng Panginoon. Ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan nung una, mabubuhay siya, hindi siya mamamatay. Ano po ang sinasabi naman ng Diyos doon sa, oo, naglilingkod nga, pero kasabay nun, nasa pagkakasala. Unang-una, ang sabi ng Diyos, yung kamatayan ng masama. Hindi ko ikinagagalaki. Ano ang nais ng Diyos doon sa masama? Ang nais ko nga, ang sabi ng Diyos, magsisi siya at gumawa ng mabuti. Bakit? Pagka ginawa niya yon, ang sabi ng Diyos, mabubuhay siya. Kaya sana, patawagan ng pansin yung mga nagpakasama. Alam nyo, sa nangyari nito sa iglesia, nahayag yung mga masasama eh. Yung iba nga, hindi lang karaniwang kapatid eh. Tagapanguna pa ng iglesia. Mga ministrong mataas ang katungkulan sa iglesia. Nahayag ang kasamaan nila eh. Paano nahayag ang kasamaan nila? Ang pagkakaisa, ipinagpalit sa salapi ng pagkakaisa ng iglesia. Ang abuloy ng iglesia, sa halip na gamitin sa kanyang banal na kaukulan, ginamit sa mga personal na kapritsyo. At ngayon, kitang-kita ninyo mga kapatid, kung saan-saan kinakaladkad ang iglesia. Ang iglesia tuloy ay patuloy na nakakaladkad sa matinding kahihiyan. Pagkatapos ay sasabihin nila na tayo ang masama. Sasabihin nila na tayo ang rebelde. Sasabihin nila na tayo ang lumalaban sa kanila. Samantalang kitang-kita naman kung ano ang kanilang pinaggagawa. Sana hindi pa huli ang lahat sa kanila. Dalangin natin ay magbago sila. Subalit, sa iba, nakita ninyo kung ano nangyari sa iba. Huli na ang lahat. Paano pa sila makapagbabago? Pinatay na sila ng Diyos. Yung iba. Mga kapatid, dapat bang ipagpaliban ng mga makasalanan ang pagsisisi at pagbabagong buhay? Sabi kasi nung iba, bukas na lang. O kaya, sa makalawan na lang. Saka na, sa isang buwan na lang. Di na muna ako sasamba ngayon. Di na muna ako maglilingkod. Alam naman ng Diyos ang nangyayari sa iglesia eh. Kung ano-ano ang sinasabi ng iba. Pero ang Biblia, ano ang sabi? Ano ang turo? Hindi alam ng tao kung kailan ang kanyang takdang oras. Siya'y tulad ng isang nasusukloban ng lambat. Ang ibong nahuhuli sa bitag. Ang tao ay parang nahuhulog sa patibong sa biglang pagdating ng masamang pagkakataon. Dapat bang ipagpaliban ang pagsisisi at pagbabagong buhay? Hindi po. Bakit? Sapagkat ang buhay ay marupok. Hindi natin alam
kung kailan darating ang masamang pagkakataon. Kaya habang buhay, ngayon ang tamang panahon ng pagsisisi at pagbabagong buhay. Hindi bukas, hindi mamaya, hindi sa susunod na buwan, hindi ngayon. Kaya habang buhay, sa ano natin dapat iukol ang ating buhay? Sa paglabag ba? Sa kasalanan ba? Sa pagyakap ba sa ibang pananampalataya? 15:58. Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo, huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon, yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Mga kapatid, yung nangyari sa atin, kung tutuusin natin, ano, ito na lang halos ang nagagawa natin ngayon. Eh. Mm. Kasi nung maayos pa iglesia, nung hindi pa tayo ginigipit, mas marami pa tayong nagagawa. May aktibidad tayo, may bahagi tayo sa ibang mga gawain sa iglesia. Pero ngayon, iba sitwasyon. Ito na lang halos ang nagagawa natin. Pero alam ng Diyos, sapagkat nasa ganito tayong kalagayan. Ang punto natin dito, pababayaan pa ba naman natin ito? Hindi pa ba naman natin gagawin? Pagtatalagahan? Itong napakaliit na bagay na ito sa tingin natin dahil sa ating sitwasyon. Pagtalagahan natin, mga kapatid, itong ating ginagawa. Kami lang ba may sabi nun? Baka paratangan tayo na idea nyo lang yan eh. Kayo lang naman nagsasabi yan eh. Pagtalagahan natin ang pagsamba lalo na. Hindi ho. Ito paalaala sa atin. Hebreo 10:25 hanggang 27. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa. Huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at paggawa ng mabuti. At huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng araw ng paghukom. Kung matapos nating makilala at tanggapin ang katotohanan, ay magpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang haing maihahandog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Wala nang natitira kundi ang nakapangingilabot na paghihintay sa darating ang paghuhukom at ang nagngangalit na apoy natutupok sa mga kalaban ng Diyos. Pagsamba. Yung iba sabi, wala na akong panahon. Hindi totoo yun. Ilang oras ba sa isang araw? 24 oras. Ilan ang panahon mo sa pagtatrabaho sa mga pansarili mong kapakanan? Sabihin na natin, 10, 12, 15. Itong pagsamba natin, gaano katagal to? Sabihin na natin, 1 oras at kalahati, 2 oras. Yung ba namang 2 oras na yun, kukunin mo pa at gagamitin mo sa iyong pansarili. Ang dami mo nang ang oras sa pansarili mo Mahalaga magtrabaho. Oo, narito pa tayo Mahalagang asikasuhin ng pamilya, ang mga anak. Tama yun. Pero itong paglilingkod natin sa Diyos, itong pagtatalaga natin sa gawain ng Panginoon, lalo na ang ating mga pagsamba, kailanman
ay hindi ito mawawalan ng kabuluhan. Ito ang maghahatid sa atin sa kaligtasan. Kaya sana kung paanong nakatalaga ang ating sarili sa pagdalo sa mga pagsamba noon, sana namamalagi. Maaga tayo sa pagsamba noon, sana gayon din tayo. Inihahanda natin ang ating kagayakan, lalo na ang ating puso, lalo na ang ating sarili, sapagkat ito ang handog natin sa Diyos. Huwag nawang matulad tayo sa iba na tuluyan ang nawala ang pananalig sa Diyos, tuluyan ang nawala ang kanilang pananampalataya. Sapagkat inisip nilang pinabayaan na ng Diyos ang iglesia. Hindi po. Bakit nangyari ito sa iglesia? Sinusubok tayo, mga kapatid. Huwag ninyong kalilimutan na kailangang subukin para dalisayin. Yun ang dapat na marating natin. Dalisay na pananampalataya. Paano yung hindi na nakapagpatuloy? Nasubukan na. Kaya yan ang sikapin natin, mga kapatid. Makarating sa kadalisayan ng pananampalataya. Bakit? Sapagkat yung dalisay ang makapapasok sa langit. Walang karumal-dumal na papasok sa kaharian ng langit. Ano po ang inilalaan ng Diyos sa mga lingkod niya na itinalaga ang sarili sa pagsamba at pagpupuri? Pakinggan pa ninyo ang ilang mga talata pa na ating babasahin sa 48, 9 at 14 sa aklat po ng mga awit. Sa loob ng iyong templo, O Diyos, aming nagunita ang pag-ibig mong lubos. Ika'y pinupuri ng lahat saan man, sa buong daigdig ang dakila'y ikaw. At kung mamahala ay makatarungan, na ang Diyos ay Diyos natin kailanman sa buong panahon. Siya ang patnubay. Ano po ang inilalaan ng Diyos sa mga lingkod niya na itinalaga ang kanilang sarili sa paglilingkod at pagsamba sa Kanya? Sabi ng talata, sa buong panahon, siya ang patnubay. Mga kapatid, napakapalad natin, lalo na sa marami sa atin. Alam niyo ang nangyari sa atin. Ba hindi biro-biro yun? Yun lang marinig mo yung salitang tiwalag eh. May mahirap yun. Sumasampalataya tayo na yung pagtitiwalag sa atin eh, hindi naman makatarungan. Bagamat nagtagumpay sila sa panggigipit sa atin, nakita naman natin kung paano tayo pinatnubayan ng Diyos. Masasabi natin sa ating sarili, ang Diyos ay hindi sinungaling. Nasubukan natin yung pangako niya na kung magtatapat tayo sa Kanya, kung mananatili tayo sa panig niya at sa Kanyang mga salita, hindi niya tayo pababayaan at tinupad niya yun. Nasumbukan natin ang Diyos sa ating buhay. Paano yung iba na hindi makapanindigan? Paumanhin, pero natatakot silang manindigan. Paumanhin, pero ginagawa nilang sinungaling ang Diyos. Ayaw nilang manindigan. Sunod lang ng sunod.
Paano nila makikita? Paano nila mararanasan ang katapatan ng Diyos kung hindi sila maninindigan? Mga kapatid, yan ba'y isang bagay na ipinagyayabang natin? Ibig bang sabihin napaka-tuwid natin? Hindi ho. Kaya natin binabanggit yan sapagkat tayo mismo ang saksi. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Opo, sa simula, mahirap. Masakit sa kalooban. Sa simula, hindi natin alam kung paano tayo makatatawid. Kung paano tayo makapagtataguyod. Pero sa gayong mga pagkakataon, sa mga pagkakataong tila baga wala nang tutulong sa atin. Sa mga panahong tila baga wala nang nakikinig sa atin. Doon nahahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Para siya ang mahayag at mabigyan ng kalwalhatian. Ano ang katumbas ng sinabi ng Diyos? Na siya ang papatnubay sa mga lingkod niya na itinalaga ang kanilang sarili, ang kanilang buhay sa paglilingkod at pagpupuri sa Kanya. Pakinggan ninyo ang mga huling talata. Sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Dinggin mo, O Diyos, ang aking dalangin. Tumatawag ako dahilan sa lumbay, sapagkat malayo ako sa tahanan. Ililigtas mo ako, ako'y iingatan. Yamang ikaw, O Diyos, ang aking sanggalang at tagapagtanggol laban sa kaaway. Ang ibig sabihin ng Diyos na siyang patnubay, siyang magsasanggalang sa atin. Siyang magtataguyod sa atin. At higit sa lahat, siya ang laging sasagot pagka tayo'y tumawag sa Kanya. Kapatid, dalawang bagay ang dapat na isaisip nating palagi, lalo na sa panahong ito. Ang una, sa malaot madali, darating ang paghukom. Pangalawa, gusto man natin o hindi, ang wakas ng buhay darating. Hindi natin alam kung paano, hindi natin alam kung kailan. Kaya kailangan maghanda tayong lahat. Paano ang paghahanda? Sa mga wakas na darating, italaga natin ang ating sarili sa kabanalan, sa paggawa ng mabuti, sa paninindigan sa panig ng Diyos. Kaya inihiling namin sa Ama, pagpalain ng mga magulang na laging nakikinig sa amin ngayon sa panahon ng pagsamba. Aman Diyos, Ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Alam mong alalahanin ng mga magulang. Alam mong pangarap nila sa kanilang mga anak. Alam mo po kung anong kanilang hilahin at mga suliranin sa buhay. Maaari po ba, Ama, pagka kami sumasamba, basbasan mo ng kapayapaan ang aming puso. Likhaan mo kami ng pusong mananampalataya. Handang sumunod sa iyo, ano man ang mangyari. Basbasan mo ang kanilang mga anak. Nawa, ano man ang marating sa buhay ng kanilang mga anak, huwag silang makalimot sa iyo. Patuloy na kumilala na ikaw ang gumagawa ng mabuti para sa kanyang mga hinirang. Mga kapatid, pagkalain ko ng Diyos, saan man kayo naroon, huwag niya kayong pababayaan.
Ipangako natin sa Kanya, ano man ang mangyari, gagawin natin ang mabuti. Tumayo kayo, tayo mananalangin. Panginoon namin, salamat sa iyong mga katotohanan na aming tinanggap sa aming pagsamba. Ipinapangako namin sa iyo, Ama, ano man ang mangyari sa inaharap, sasamba kami sa iyo. Ikaw ang aming paglilingkuran. Tulungan mo lamang kami, lalo na sa panahon ng pagsubok. Manindigan kami sa iyo. Manindigan kami sa iyong mga salita. At alam namin hindi mo kami pababayaan. Salamat naman ng marami sa iyo. Ipinakita mo sa amin ang iyong kapangyarihan, lalo na sa panahon ng pagsubok sa aming buhay. Kitang-kita namin kung paano mo kami pinagmalasakit, kung paano mo kami iniligtas sa tiyak na kapahamakan. Kung may pagsubok pa mo, para dumalisay ang aming pananampalataya, tatanggapin namin. Huwag ka lang lalayo sa amin, sapagkat wala kaming magagawa sa ganang aming mga sarili. Halika ngayon sa mga lingkod mo. Ama, ipadama mo sa amin. Nariyan ka para sa amin, para sa mga anak ng mga lingkod mo. Ikaw ang papatnubay sa amin tuwina. Alalahanin mo, Iglesia. Iligtas mo sa mga taong masasama, sa mga taong kinakalat ka ng bayan mo sa kahihiyan. Sumasampalataya kami, Ama. Ibabalik mo ang iglesia sa kanyang dating kalagayan, sapagkat itong nakasulat sa Biblia upang ang iglesia maihanda sa pagtatamo ng pangakong kaligtasan. Alalahanin mong mga may karamdaman, kung hindi kasalanan sa iyo, kung hindi po kalabisan, pagalingin mo pa ang aming mga kapatid sapagkat gusto pa nilang maglingkod at magpuri sa iyo. Higit sa lahat, matupad ang kalooban mo sapagkat doon kami lalong mababanal. Panginoong Yesus, ipamagitan mo kami sa Ama. Matanggap namin ang aming dalangin. Nananalig kami, Ama, iginawad mo ang basbas sa amin. Salamat po sa basbas mo sa amin ngayon sa ngalan ni Jesus na dakila naming tagapagligtas. Amen.